Kabanata 19, Work. Hindi ko mapigilan ang ngiti ko habang pinagmamasdan siyang nilalagyan ng facial scrub sa mukha. Nagpahuli talaga ako para lang mapanood iyon. Katatapos lang namin sa naunang ginawa at aliw na aliw ako. I giggled when I realized he's very stiff. Nakahiga siya sa katabing kama ko habang minamasahe ng babae ang isang itim na mask sa kanyang mukha. Simula pa lang iyon at nalilibang na ako. Tuwing naggaganito kami noon ni Lana, minsan nakakatulog ako. Ngayon yata, parang buong oras akong dilat na dilat kakasulyap sa banda niya. I obliged for my turn, but the smile on my face remained. Sa lahat ng lalaking nakilala ko, siya ang pinaka hindi ko ma-imagine na makakasama ko sa ganitong lugar. Tapos, ngayon nandito nga siya. He looked so out of place here. Even the bed looked small for him, at ang nakatabong tuwalya sa katawan niya, ganoon din. Napawi ang ngiti ko nang nagsimula na ang body scrub. I had to lift the cucumber out of my eyes just to check if the lady attending him is doing her job. Hinihimas na kasi ang legs ko ngayon at ganoon din ang ginagawa sa kanya. I am not comfortable. I glance at Ares and he's not moving. Is he asleep? Hindi ko gusto ang masahe ng babae sa hita kaya nanood ako sa ginagawa niya. Nang nasa paa na ay tsaka pa lang ako medyo na-relax. Hindi ko tuloy sigurado kung na-relax ba ako. Nang tinanggal ang facial mask namin ay pinatalikod kami para sa masahe at scrub sa likod. Panay pa rin ang lingon ko sa banda niya. He seems relaxed though. He didn't mind that someone's hand is all over him. I wanted a guy for his attendant. Magre-request na sana ako nang tiningnan niya ako at sinabi niyang babae na lang daw kasi couple room kami. Siya pa talaga ang nag-request. Luckily for him, walang available na lalaking attendant kaya babae nga ang ibinigay sa kanya. Nang natapos kami roon, pagod na pagod ako dahil hindi nakapag-relax sa buong session. I glared at him. He looked refreshed even when it's obvious that it's his first time. Dumable yata ang eyebags ko pagkatapos. I was wrong to let him come with me. Dapat pumayag na lang ako na maghintay siya. Pakailam ko ba kung maboard siya? Huwag na, he'll just wait. Utos ko nang napansin na lalapitan na rin ng attendant si Ares para sa manicure at pedicure namin. He raised a brow in question, but I just closed my eyes. Ang sakit ng ulo ko kalilingon sa kanya ng paulit-ulit kanina. Ngayon lang ako makakapag-relax sa manicure at pedicure tapos ipagdadamot pa niya. Alright, I'll just wait here, he said. Dumilat ako ng bahagya at pinanood siyang naupo lang sa sofa ng nail spa. Do you want any particular restaurant for our dinner? Naka-reserve na ako para sa amin ni Lana, but she won't be coming, so... That's okay, I'll be with you. Which restaurant is it? I'll order for us. Ibinigay ko sa kanya ang restaurant. Lana should know that it isn't funny ditching me week after week. Sumulyap ako kay Ares na kababalik lang sa usapan niya galing sa isang tawag. Nakatitig na siya ngayon sa akin. Done? I asked. Aha. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at nilapag na lang ang isang magazine sa kandungan ko para malibang kahit paano. The gay salon head went to me. Nakangiti at pasimpleng sulyap kay Ares bago hinawakan ang buhok ko. Reschedule ba ang treatment mo, Miss De Alba? Yeah, tsaka na lang kapag kasama ko si Lana. Sumulyap ulit siya kay Ares, halatang may tanong sa utak. Gusto ko mang unahan pero hinintay ko kung kaya niya bang talagang itanong sa akin iyon. I think it's alright. Do you iron your hair straight always? Umiling ako. Not really. Minsan lang kung gusto ko. Ayos pa naman to. Why do you iron your hair straight ba? It looks gorgeous in waves. Sulyap ulit kay Ares. My eyes turned into slits. Now I'm not sure if he wants to ask if Ares is my boyfriend. He probably wants him for himself. Sumulyap ako kay Ares at nakitang nakatitig sa akin. Kung bagay lang sa suot ko. Oh, may susuotin ka na ba sa gala? You were invited, right? Usisa ng bading. I heard you were invited last year too, but you didn't come. Ang iba'y pinagsisikapang maimbita sa gala, tapos ikaw? He giggled. You ditch it! I cleared my throat. Hindi ko nga rin alam kung bakit kahit alam ng mga tao na nasa US na ako based years ago, madalas ang imbita sa akin sa social functions. Naintindihan ko yung mga imbitasyon sa akin noong nasa Pilipinas pa ako. Dumami pagkatapos ng highly recommended na debut ko at siguro na rin dahil 18 na ako, they think I will have the power to decide if I will join social functions or not. Sa kasamaang palad,
Sa mga panahon ding iyon, wala akong ganang dumalo sa kahit ano. My mom's stroke affected me so much and then eventually, we had to leave for her therapy. I don't know why they are still inviting me. I was abroad last year, so... Siyempre naman, Miss De Alba! That function is attended by the future leaders of the largest companies and corporations of the country. They wouldn't miss inviting you, kahit pa alam nilang hindi ka makakadalo. I smiled a bit and took that as a compliment. Hindi ko naman talaga iniisip iyon. Alam kong magmamana ako ng kumpanya. I also know that having Kuya Bernard, Vicky, and Ava means we have to then share the company, so I am already expecting to work beside them in the future, kahit pa ayaw ko sa kambal. May suot ka na ba? You know, I can introduce you to a designer friend, but for sure you have already your own, just in case you want a fresh designer. I smiled. Titignan ko pa. You can just give me the calling card of your designer friend. Hindi ko pa kasi iniisip ang tungkol sa gala. I don't even know if I'd go. Sure! Nako, pag-isipan mong mabuti. It's for a good cause naman and you've been invited for years. Aniya, sabay kuha ng calling card sa kanyang wallet. Binasa ko ang calling card na ibinigay niya. I know the designer but I didn't have any of his designs yet. Ganoon din yata kay Mami, kaya maganda rin namang subukan ito. Hindi ko nga lang alam kung dadalo ba ako roon. Wala iyon sa isipan ko. Thanks, I'll check his portfolio. Napatingin ako sa refleksyon ng bading sa salamin. Tumango siya at ngumisi sabay sulyap ulit kay Ares. I glanced at Ares, nakahawak ng magazine pero nakatingin sa akin. I sighed. Kalaunan, nilubayan din naman niya ako. Hindi niya na itinanong ang tungkol kay Ares. Maybe Ares' stare wasn't very welcoming to any nosy questions about us. Sana nga lang walang konklusyon sa utak ng bading. Patapos na ako sa appointment ko nang inilapag ko ang card ko sa counter. Nanatili na muna si Ares sa upuan niya pero ibinaba na ang magazine at hinihintay akong tuluyan ng makatapos. The attendant pointed at the signage on her desk, cash payment only. Binasa ko iyon at agad hinalughog ang wallet para sa cash. Sorry Miss De Alba, sira po ang mga machine namin ngayon. I sighed and looked at the 2,000 bill on my wallet. Seriously? May ATM naman sa labas. We can wait po. Sorry for the inconvenience. Sa gilid ko, tiningnan na ni Ares ang resibo ng babayaran ko. Nilagay ko sa bag ko ang wallet at nilingon siya para makapagpaalam na lalabas na muna ako. Kinuha niya agad ang wallet sa bulsa at kumuha roon ng pera. No, kukuha na lang ako sa ATM. It's faster this way. Sabay lapag niya ng pera sa lalagyanan. Mag-e-explain pa sana ako sa attendant pero hinawakan na ni Ares ang palapalsuhan ko. Let's go. Thank you ma'am, thank you sir. Masiglang sinabi ng babae lalo na't malaki ang sukli noong iniwang pera ni Ares. Makikipagtalo sana ako sa kanya kaso useless na iyon. May utang pa ako sa kanya at pwede ko na rin sabay ng bayaran. Give me your bank account. Binitiwan niya ang kamay ko dahil nakalapit na sa sasakyan. He only glared at me for a moment. You promised me you'd give me your account number. Gate ko dahil alam ko ang titig niya. I will, after our dinner. Aniya, hawak ang pintuan ng sasakyan ko. Nagtinginan kami bago ako tuluyang pumasok. Sinarado niya iyon at umikot na para naman sa sasakyan niya. Magkasabay kaming dumating sa restaurant. Papunta kami sa lamesa namin nang tumawag si Mami sa akin. Where are you? Dito ka ba sa bahay magdi-dinner? Hindi na muna ma'am. Uuwi rin ako after dinner. Why? Oh, wala naman. Nagmi-meeting kami rito ng Tito Bernardo at Kuya Bernard mo. I was hoping we would get any output from you. I don't know what output that is. Pagka-uwi ko na lang po mamaya. Alright, sure. No problem, Iha. Naupo na ako at pinagmasdan si Ares na naupo na rin sa harap. May pagkain na sa hapag namin. Tamang-tama dahil medyo gutom na ako. Mabuti na lang din talaga nakapag-order na siya habang nagpapaayos ako kanina. Binaba ko ang cellphone at uminom na ng tubig. Bago pa kami makapagsimulang kumain ay siningil ko ulit siya ng bank account niya. Let's eat first, Relanie. Malagkit ang irap ko sa kanya. Hindi na ako nakipagtalo dahil gutom na rin naman ako. The waiter opened our food. Agad akong nagutom dahil nakakatakam ang lahat ng iyon. There's a baked mussels, king crab in garlic butter, and baked salmon with tomatoes and olives. Mas lalo akong nagutom at sa itsura ng mga pagkain ito, mukhang medyo mahabang dinner ito.
I bit my lower lip, watching at the food on our table. I didn't miss the smug look in Ares' eyes when he noticed that I'm pleased. So, he likes seafood, ha? Gusto ko siyang irapan pero totoo naman kaya tumango na lang ako. Una niyang nilagyan ng pagkain ang pinggan ko bago ang kanya. My eyes feasted on the food's presentation. I'm sure my mouth will feast on its taste. Tama nga iyon. Unang tikim ko pa lang, sarap na ako. This is my first time here. Binook ko lang kasi malapit sa spa appointments. I didn't know their seafood were delicious. Madalas kang kumain dito? Well, I've been here a few times. Sinong kasama mo? Nagkatinginan ulit kami. It was as if he knew what I was thinking. Family, friends, business acquaintances. I shrugged and didn't bring up whatever he's thinking. Isasama ko sila na dito next time, I declared. Siya ba ang dapat nakasama mo ngayon? Yes, pero busy sa trabaho kaya wala ulit. Where is she working? Vista Grande, kaya kanina nakita noong nasa restaurant ka malapit lang sa office nila. Kasama si Leila Yang. Nagtaas ako ng kilay sa kanya. He's busy opening the king crab leg for me. Nilapag niya sa pinggan ko iyon. Kinuha ko gamit ang tinidor at kinain agad. You keep on insinuating that something's going on with me and Leila. She's just a family friend, and of course a journalist. Thus the interview and the shoot in my office. I gave him a face. I didn't say anything. May sinabi ba ako na kayo ni Leila? So defensive. Bulong-bulong ko habang inaabangan ang muli niyang pagbubukas ng king crab leg at lagay sa pinggan ko. Kuryoso kung kaya ko ba iyon, kinuha ko iyong pambukas. Natigilan siya sa pagkain at pinagmasdan ako sa gagawin. It was a fail. Nahulog ang leg sa pinggan. Dali-dali kong pinulot iyon gamit ang kutsara at suminghap na. Hindi alam kung susubukan ko pa ulit. Do it again. Ares ordered. Sinamangutan ko siya. Ikaw na lang, hindi ako marunong. Try it again. You can do it. Ulit niya. Ibibigay ko na sana iyong cracker sa kanya pero dahil sa utos niya, mapipilitan akong subukan ulit. Dumulas ulit iyon kaya nahulog ulit sa pinggan. Si Ares na ang nagbalik sa king crab sa pinggan. Do it again. He commanded and this time he gently guided my hand. Here. Hindi na ako nakapagprotesta dahil gusto ko rin namang matuto. Hinayaan ko siya. Pumikit pa ako sa takot na biglang lumipad iyon at mapahiya pa kami sa mga tao sa paligid. There, he said gently when I successfully opened one. I smiled wildly. Kinuha ko agad ang laman at sinawsaw sa sauce bago kinain. He smiled at my enthusiasm but proceeded to opening a new one for me. What are you going to do tomorrow? He asked. Tiningnan ko ang pinggan ko. Kumuha ko ng mussels at iyon naman ang inunti-unti. Just at home. How about you? I sipped on my Pinoy Grigio before I continued eating. I have a family dinner too. I might visit our home. Hindi pa tayo mamimili ng kailangan sa kondo? Ako na lang ang bibili. Una ko sa tanong niya. At baka hindi pa bukas. I'll try next week. After work or maybe the weekend. It's Mama's birthday next weekend. He said flatly. Halos matigil ako sa pagkain. Hindi ko alam iyon. Your family is invited. Napapaos niyang sinabi. Napaisip ako bigla sa biniling bag. Gusto kong ibigay sa kanya iyon pero hindi ko pa nababayaran si Ares. I like that bag too, but I guess I can buy more the next time I go to that store. For myself. Sa ibang mas exclusive na parties ng mga Riego noon, hindi na kami imbitado. Hindi rin naman kasi ganoon ka-close ang mga pamilya. Lalong-lalo na noong namatay si Daddy. Now that there are collaborative projects from the two companies, they are inviting us again. Naisip ko tuloy ang kambal. Sasama ba sila? At si Ares naman, ano ang magiging reaksyon niya kung makita ang pamilya ko? Lalo na si Ate Vicky at Ate Eva. We haven't talked about the past, specifically that part. Hindi ko rin alam kung dapat pa ba naming pag-usapan iyon. Para saan naman? To clear my name and say sorry to him? Those thoughts flew out the window the first day I met Ares again. Iniisip kong pinapahirapan niya ako dahil gusto niyang maghiganti. Ngayon, pagkatapos ng ilang linggo, nandito ako kaharap siya at nagdi-dinner kaming dalawa. Ridiculous and unbelievable. Oh, sige, pupunta kami. Sabi ko agad
kahit hindi pa sigurado sa schedule ni Mami at ng buong pamilya. Iniisip ko kung hindi man sila available, pwede naman ako na lang. I mean, I'm not sure yet about my family, but I'm free, so I'll go. Interesado kong sinabi. Invites will be sent this Monday. There will be a company party next week. Tumango ako at lumipad na ang utak sa bag na nabili ko. Give me your bank account. I need to pay for that bag and my spa appointment. Wala siyang nagawa. Iyon ang pangako niya, kaya sa huli, ibinigay niya nga iyon. Wala ako sa sarili nang umuwi ako. Una kong inisip ang birthday ni Hera Riego sa weekend. Gusto kong hintayin namin ang invitations, pero gusto ko ring malaman kung pwede nga ba si Mami sa araw na iyon. My mind drifted to the gala too. I need to contact that Dubai-based designer for his portfolio, or I'll check it myself. Do I have enough time for the design? I'm not sure, but maybe he has some ready-to-wear gowns. On top of everything that I'm thinking, here is Lana calling me obsessively for the past 30 minutes. Lana, sagot ko nang nakapag-park na sa bahay. Lumabas ako sa sasakyan at natanaw ang nakaabang nakasambahay sa pintuan at iilang bodyguard. Oh my goodness! Ano tong naririnig ko? Ang chismis tungkol sa'yo! What? Umakyat ako sa hagdan at sinalubog ng mga kasambahay. Kinuha ang bag ko at ang isa'y yumuko. Excuse me, Miss Relany. Naghihintay si Ma'am at Sir sa study. Tumango ako at itinuon ang pansin kay Lana. Ang dami nagtatanong sa akin kung totoo ba na boyfriend mo si Aris Riego. What? Bakit pa ba ako na-surpresa? Pagkatapos ng ipinagkalat niya noong Lunes sa Greenbelt, nagulat pa ako na inabot pa ng 5 araw bago nakarating kay Lana ang balita. Nandito ako sa Batangas. Ang layo ko sa Kabihasnan kasi may chinek kaming property dito, tapos nasaga pa rin ng radar ko ang chismis. Ano yun? Ang sabi ko, boss mo siya sa trabaho. Bakit iba ang naririnig ko? Hindi naman boss, boyfriend. Lana, it's a long story. You should just hurry up with your work so we can talk in person. But is it true? She laughed a bit. No, it's not. Of course, right? Hindi mo naman gusto yon. Isa pa, kung pinopormahan ka nun, maniniwala ka naman. For sure, after what you did, all he thinks about is revenge. Natahimik ako at natigil sa paglapit sa pintuan ng study. Riego? Hurt and dump? I've never heard of that before. Kaya nasisiguro kong may galit yan sa'yo at baka pinopormahan ka lang para makapaghiganti. Kaya mag-iingat ka. Yeah, nangihina kong sinabi. Iyan nga ang naisip ko nung una at siguro hanggang ngayon. Isinantabi ko lang dahil wala naman ding masama sa nangyari nitong nakaraan. Lana is like my talking subconscious now, highlighting what I really think about. Hay nako, sisiguraduhin ko na talaga na makikita tayo, kahit after work na lang next week. Lagi akong overtime. Pero susubukan ko, okay? Para makapag-usap tayo ng maayos tungkol sa airs na yan. Medyo pumutol-putol ang boses niya. Okay, Lana. You're choppy by the way. Oo, kasi umakyat lang ako sa isang puno para makatawag sa'yo. I smiled. Bumaba ka na. Ibababa ko na rin to. Pinatawag ako ni Mami sa study. She giggled. Alright, I'm okay here by the way. Thanks for asking. Sarcastiko niyang balik sa akin. Tumawa ako. I'm sorry. I'll call you when you get back and when your line isn't choppy. At baka pa mahulog ka riyan. Ako ang sisihin mo. She laughed. Okay, sige na. I sighed and cut the line off. Ilang sandali pa akong nagtagal doon bago tuluyang binuksan ang pintuan. Mami, Tito Bernardo and Kuya Bernard are in a meeting. Naabutan ko silang nagre-review ng maraming financial reports. Pare-pareho silang may laptop at nasa long table na. Si Mami ang nasa kabisera. Dito ka, Iha. Tito Bernardo wanted me to sit beside him. Dito na ako. Sabi ko, sabay hila sa upuan sa gilid ni Kuya Bernard. Nagtagal ang tingin ni Tito Bernardo sa akin kahit pa ipinakita ko ang iritasyon at pandidiri sa muka. Dinner, Relany? Si Mami. Tapos na ako, Ma'am. Nilingon ako ni Kuya Bernard. Where have you been? Spa appointments, sagot ko. I heard you visited Cassiopeia and Andromeda. Si Mami, tinutukay ang pangalan ng mga kondo na nabisita ko kanina. Opo, nagche-check lang ng kondo, Ma'am. Lilipat ka, Iha? Si Tito Bernardo. I glared at him. Natigil lang nang napalingon sa sinabi ni Mami. Bakit pa? Ang laki ng mansyon natin. Ayaw ngang lumipat ng kambal tapos ikaw, lilipat agad?
Hindi pa tayo nag-iisang buwan dito, Relanie. I just wanna feel safe and independent. Mommy sighed. You're going to leave me here? Malungkot at dismayado siya sa narinig. Relanie, hindi pa naman sa ngayon, Ma'am. I'm 21 and old enough to have my own place. I want to be independent. You can be independent even when you're living here. Plus, you have yayas. You don't know how to cook, do your laundry, or even wash the dishes. How can you be independent this way? Ma'am, kaya nga nagsisikap akong subukan para matuto. So, you're gonna leave me here? Mas dismayado ang tono niya. Kinagat ko ang labi ko. Ma'am, Beatrice, tama na. Hindi pa naman yata lilipat si Relanie agad. Hindi niya hayaang maiwan ka rito. Tama ba, Relanie? Si Tito Bernardo sabay tingin sa akin. I gritted my teeth and hated every moment of it. Maghahanap pa po ako ng mga gamit para sa kondo, kaya hindi pa naman agad, Ma'am. But you're really pushing through this! Tumaas ng kaunti ang boses ni Mami. Beatrice, calm down. This isn't good for you. Si Tito Bernardo. Yumuko ako at mas lalong naramdaman ang guilt. Tumayo si Kuya Bernard at nagsali ng tubig sa pitsa sa kabilang lamesa. Naglagay siya ng coaster sa gilid ni Mami at nilapag ang isang basong tubig doon. Tita, calm down. I can't believe this, Relanie. Hindi mo man lang ako tinanong? Nalalaman ko na lang bigla na naghahanap ka na ng kondo. Mami, I'm sorry. Napapaos kong sinabi, hindi makatingin sa kanya. Hindi pa naman agad iyan, Beatrice. Baka magbago pa ang isip ni Relanie, kaya huwag mo munang dibdibin. We should just focus on the matters at hand right now. Si Tito Bernardo. Bumuhol ang lahat ng iniisip sa utak ko. Gusto ko nang bumukod. Hindi lang dahil gusto kong maging independent, pero gusto ko ring layuan si Tito Bernardo. Gusto ko nang sabihin kay Mami iyon, pero hindi ko pa alam kung ano ang magiging dulot noon sa kanya. Inatake siya noong nakitang nag-aaway kami ng kambal. Paano pa ito? I'm her daughter and I know she'd understand me and side with me. But who am I kidding? When Daddy died, she didn't care if I was burdened with everything. The stocks fell and she remained in her room suicidal. Masakit sa kanya iyon pero hindi niya ako nilingon. Masakit din naman sa akin iyon Pero ako ang tumayo at nag-aral para lang mapunan ang pagkawala ni Daddy. I didn't blame her for anything, but I guess I can't help but think about it right now. Ngayong ako naman ang mangangailangan, magbibigay ba siya? Isa pa, wala akong sapat na ebidensya laban kay Tito Bernardo. Paano ko ilalahad kay Mami iyon? Will she believe me? I suddenly feel guilty for thinking about those things. Ibinaon ko na iyon sa limot ang lahat. Hindi ko naman kasi alam kung ano ang nararamdaman ng isang asawang namatayan. She had every right to grieve her way. I shouldn't think about it this way. I have no right to question how she grieved for my dad's death. Kung ano man iyong pinagdadaanan ko sa mga oras na iyon, baliwala iyon lahat dahil ang mahalaga, sumaya siya kalaunan. My sacrifices were worth it. Alright, we'll talk about this, Relanie. Hindi ka lilipat nang hindi tayo nag-uusap tungkol dito. I nodded but didn't look at her. Natahimik ng ilang sandali. Bumalik sa upuan si Kuya Bernard. Suminghap si Mami at unti-unting ibinalik ang tingin sa laptop. Continue, Bernard. Sorry for the interruption. Kuya Bernard cleared his throat. It's okay, tita. Sumulyap si Kuya sa akin at ngumiti bago nagpatuloy. The stocks dropped significantly today, so the projects will be compromised. If this will continue, the stocks will continue to drop. What is it? Bigla akong naging kuryosa sa pinag-uusapan. Kung malaman pa natin kung ano ang project na yon, maagapan natin at mas lalong bababa ang stocks. We can then buy some shares. What is it, Kuya Bernard? Nilingon niya ako. The Ledesma and Larrazabal projects we both aren't doing well. Mukhang ganoon din ang resulta sa project noong mga Lagdameo. That's bad news. That means the asset weren't worth it? Sinasabi ko na nga ba? Kaya ba naapektuhan ang project natin sa VHRV? Relanie, iha, hindi tayo ang nagpapabagsak sa mga proyektong yan. Si Tito Bernardo. These projects we acquired from these developers are in collaboration with the Visaris Industries. Hindi lang tayo ang mawawalan sa proyektong ito, kundi pati ang mga Riego. Impossible! I uttered because it is. The stocks dropped, Relanie, sa kumpanya nila. I guess Hades Company's spree didn't help their real estate arm. I personally say that they should focus more on it.
Imbes na unahin ang mining at power plants, napapabayaan nila ang VHRV. Nakapag-meeting ka na ba? Si Mami sa akin. Umiling ako. Hindi ba naririnig sa pinagtatrabahuhan mo ang nangyayari? It dropped significantly low just today, tita. So I doubt it. Baka next week pa mararamdaman ni Relanie ang problema sa trabaho. Hades should stop his aggressive stance on acquiring power plants and coal mines. Mukhang nagiging pabigat lang sa trabaho ni Ares. I heard Visarius wants to step down and let his sons lead. Paano pa yun mangyayari ngayong ganito ang nangyayari sa kumpanya nila? Hindi ako makapaniwala sa pinag-uusapan. Hindi ako makasagot. Wala namang sinabi si Ares sa akin, pero hindi rin naman kami nag-uusap tungkol sa kumpanya nila. Kung malalaman natin ang proyekto nilang isa, and we declare our own project along with it, their stocks will drop more. Si Kuya Bernard. Ha? Medyo nairita ako sa sinabi niya. Bakit parang... Yes, Relanie. He said, siguro, dapat mo ring subukang alamin iyon. Are we happy that their stocks are dropping? Dito kong tanong. Hindi ba maapektuhan din tayo dahil binili nyo ang mga collaborative projects nila? That means half or a third of our projects today are from the Riagos. E di maapektuhan din tayo roon. Relanie, hinilot ni Mami ang kanyang sentido para bang naiirita na hindi ko makuha ang sinasabi nila. If their stocks drop more, I will acquire shares from their company. From there, we can help them rebuild their real estate. My jaw dropped a bit. Tama ba tong naririnig ko? Gustong bumili ni Mami ng share sa mga Riego at doon lang sila tutulungan? Can't we help out without doing that? Relanie, ganoon talaga ang negosyo. Their projects are failures, so their stocks drop. When it is significantly low, kailangan na nilang magbenta at bibilhin ko yon. Don't worry, Relanie. It's not that low yet, but let's just say it's never been this low since the Valeria scandal. Makakaahon din sila, I'm sure. Of course. Sinulyapan ko si Mami. Tumingin lang ito sa kanyang laptop at nagbasa. By the way, we are invited sa birthday ni Hera Riego. Ah, that's on Saturday, right? Si Mami. Yes, Ma'am. May invitation na? Si Kuya Bernard. I cleared my throat when I realized that I don't have one yet. May meeting kami ni Bernard niyan, kaya wala kami. Sagot ni Mami. Ikaw na lang ang pumunta, Relanie. Just represent the whole family. I have appointments too. Si Kuya Bernard. Natahimik ako at inisip na lang muna ang lahat. Hindi naging madali ang linggo ko. Marami akong inisip at hindi nakakatulong na alam kong may meeting ulit sila sa study. They invited me but didn't force me to join it anymore. Parang ayaw ko rin. Ayaw kong marinig na medyo tagilid ang mga Riego ngayon. I also refuse to believe that they will fail. Wala pa akong narinig na kumpanya ng Riego na bumagsak. Kaya imposibleng ang pinakamalaki nilang kumpanya ngayon ang mawawalan. They have a lot of company these days, but they were known because they are one of the top developers of the country. Their flagship company, the VHRV, is an arm of VHRV Holdings. It is impossible to fail that giant company with a giant name. Gusto kong matawa. Kung ano man ang pinag-uusapan ni na Mami, pakiramdam ko nagkakamali sila. Iniisip ko si Ares. He doesn't seem bothered. With Hades busy with whatever he's doing, I think the pressure will be on him. Magkasama kami kahapon at hindi ko naman naramdaman sa kanya iyon. Naisip ko rin bigla ang sinabi ni Lana sa akin sa tawag. I stopped working out. Nakakapagod bigla. Hindi sa ginawa kong exercise kundi sa dami ng iniisip at aalalahanin ko. Kung totoo nga na naghihiganti si Ares sa akin, nakakapagod bantayan ang sarili. I've fooled him before and it was tiring on my part. If he is fooling me now and I have to look after myself again, it's also tiring. Lagi na lang akong nag-iingat. Laging binabantayan ang kilos ko para pigilan ang sarili sa lahat. Dahil noong una, niloloko ko lang siya at ngayon naman, maaaring ako naman ang lokohin niya. Lunes nang maaga ako sa office. Nakapag-gym ako sa bahay kahapon halos buong araw kaya hindi ko na inisip na mag-yoga. Wearing a black bustier top and a black slacks, I strutted the VHRB lobby confidently. Hinayaan ko ang medyo inayos na umaalong buhok habang diretso na ang lakad sa elevator. My eyes widened a bit when I realized that Hera Riego is inside the elevator. Huli na ang lahat dahil nakalakad na ako papasok.
I saw her eyes drift on the sweetheart neckline of my bustier and then on the tiny skin showing on my stomach. "Good morning, ma'am," I greeted. "Morning," malamig niyang sinabi. Sumarado ang elevator. Hindi ko tuloy alam kung tama ba iyon. Siya lang at ang kanyang sekretarya at ilang bodyguard ang nandoon. I feel like I'm an intruder. Natatanaw ko ang itsura ko sa harap. May salamin kasi roon at nakita kong nakatanaw siya sa akin. She's a tall and sophisticated woman. She's wearing a lacy dress in pastel pink. Her hair is in a twist today and her arms are crossed while a designer bag hung on it. "So, you have a party today?" she asked. Gusto kong lumingali nga. Diretso lang kasi ang tingin niya at hindi ko sigurado kung ako ang tinanong. Kaso ayaw ko namang magmukhang tanga. Malamang ako iyon. Wala namang kinausap sa mga kasama niya eh. No, just work, ma'am." Her eyes glanced on my bustier top again. May coat naman akong dala. Alam ko kasing nagpalagay ng aircon si Aris sa office ko, kaso hindi ko pa sigurado kung meron na nga iyon. If in case the aircon is installed, I have a terno black coat with me to match my black trousers and bustier top. "You look like you're going to a party, Miss De Alba." Nagtaas siya ng isang kilay. "You show too much skin." Mas lalo akong kinabahan dahil nilingon niya na ako. I cleared my throat. "May coat naman po ako, ma'am. Mainit po kasi sa office ko. Sira ang aircon kaya ganito. Pero pinaayos ni Aris iyon. Nagpalagay siya ng bago. Hindi ko pa na-check kung malamig na ba kaya naghanda na lang po ako." Hindi magkanda o gaga ang paliwanag ko. Hindi niya ako sinagot. Ibinalik niya lang ang tingin niya sa harap. Tumingin din ako at nakita siyang isang beses lang na sinulyapan ang damit ko. The door opened and it's my floor. "Dito na po ako," sabi ko. "It's work you're after, here, not a party. You should know that." Nang lumabas ako, mabilis kong inayos ang coat ko pero bago niya pa makita iyon, sumarado na ang pintuan ng elevator at umakyat na iyon.